Magandang gabi mga friend. Magbigay tayo reaction dito kay Mike Defensor na to. Di ko alam to kung ano laman ng utak nito eh. Mukha nang matino. Tsaka mayaman daw to, sabi. Naging congressman kung ano. Bakit ganito to? Anong inabot nito? Oh, 1 hour ago lang ito. Oh, Mike Defensor, sinabing organisado ang nakawando yata. Pakinggan natin siya. It is correct, nung pong kay Erap Estrada, nagkaroon po tayo ng problema noon. In fact, if you look at the case of Vice President Erap Estrada and kung JV, ang lakas yung main group na lumaban at that time, ang kaso po ni President Estrada was 4 billion pesos. Ang actual case niya dun sa supposed corruption was 150 million pesos. And si Pangulong Estrada, nilitis dito sa ating bansa, dito po ikinulong, dyan po sa veterans where he had a hospital arrest, and then later on he was convicted and given a pardon by President GMA. Nung si President GMA naman po yung nakulong, ang kaso niya was a 50 million budget of the 360 million intelligence funds of the PCSO. I'm not particular about the case, pero yun po, parang nagkaroon lang ng note si President GMA na something like okay, GMA, and then for that, yung pong sa maliit na aksyon na yon ay nagkaroon po siya ng kaso, dito po siya nilitis, at again, ikinulong po siya dyan sa may veterans. And later on, yung po ay na-dismiss yung mga kaso sa kanya. Dito... Mamaya, bibigay ko tayo ng reaction dito sa tao na ito. No? Parang matalino naman siya. Kung tignan mo, raw. Oh, mukhang matalino naman. Oh, but para sa akin, parang nabobobohan ako, sa totoo lang. No? Nakikita natin, una yung kay Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte ay ikinulong sa labas ng bansa. Imbis na dito litisin sa Pilipinas, dito nila Tanga ka ba? Wala kang kaso rito eh. Ano ba? Yung si Erap, kinasuhan dito. Dito nilitis. Si Gloria, ganun din. Eh si Digong hindi nga makasukasuhan dito eh. Dinidismiss eh. Ay naku. Tanga na rin ang tingin ko rito sa tao na to, sa totoo lang. Kinasuhan pala si Digong ni Franz Castro, grave threat, sinampa ng kaso. Biskalya pa lang, dismiss na. Oh. Ibig sasabihin nito, parang may something na rin. Parang Harry Roque na rin ang dating nito. Hindi mo maintindihan ano to, mga to. Anong klaseng mga ano to? No? Si Sara Duterte nga eh. Oh. Di ba kinasuhan ng NBI? Sa Department of Justice, nandun na yata. Hanggang ngayon, wala pa rin labas kung ano na nangyari doon eh. Oh. Grave threat ang kaso doon. Yung dahil nga, pagbabantaan niya si Bongbong, si BBM na pinapatay niya. Pinatawag siya sa NBI, Mike Defensor, alam, huwag ka naman tatanga-tanga, di ka ba? Oh, 3 beses siya pinatawag ng NBI para alamin kung ano yung pinagsasabi niya na siya, kaya kumontak ng assassin, kasi nga, merong nakapagsabi sa kanya na siya ay pinapapatay ng Marcos. Kaya sabi niya, Defensor, hindi ako si Ninoy Aquino. Si Ninoy Aquino hindi nakaganti kasi hindi siya nagbilin. Ako, kung mausap na ako ng assassin, pag ako namatay, patayin mo itong mga to. No joke, no joke. Ano to? Tuloy mo. Inilabas nila ng ating bansa. And ako nagtataka kasi nga, bakit mo isasubject ang isang tao, ang isang Pilipino, kung functioning naman yung court mo? Kung gumagana ang iyong mga... Hindi nga gumagana sa kanya ang court dito. Hindi tinawag sa Senado yan eh. Kung ano lang, wala naman nakapagsampa ng kaso dito. Sana sinampaan mo ng kaso. Wala nga nagsampa eh. Korte. Kung merong kang batas. Nakita na natin sa 2 pangulo yan na nangyari at nagkaroon na malinaw na paglilitis. Bakit dito sa pangulong to? Wala nga nagsasampa ng kaso dyan sa pangulong yan. Doon sa 2 pangulo may nagsampa ng kaso. Ano to? Kailangan nilang kidnapin, and I'm using the term state kidnapping, at ilabas ng ating bansa.
More important, Ayan na naman yung katangahan mo. Kidnapping ka na naman sinasabi. Mamaya pakikita ko sa'yo na hindi yan kinidnap, ha? Puro kayo katangahan, eh. Daldal kayo ng daldal ng kinidnap. May kinidnap bang dinadalaw doon? Alam mo ba ibig sabihin na kinidnap? Maha-high blood ka rito pag mga itong klaseng uring tao, no? Hindi alam ang sinasabi nito, eh. Mamaya pakita ko sa'yo na hindi kinidnap si Digong, ha? Tanga, eh. ngayon ko lang nakita kami ni Kong JV, nasa Kongreso, ang ganitong klaseng korupsyon. Organisado. Yung leader mo mismo, ang Pangulo na... Bakit nung panahon ni Digong hindi ka nagdadakdak? Organisado rin yun. Oh, pati pagpatay doon, pati mga tukhang doon. Organisado yun. Mantakin mo bakit di organisado yun, 628,000 lang yung puhunan nung para mali nakakuha ng 8 bilyon kontrata. O, hindi napaka-organisado nun. Oh, sa halip na ano, ang mga tao doon. Hindi ako bongbong, pero napaka-manggigigil ka, eh, no? Oo. Oo, korupsyon ngayon. Talagang maraming korupsyon ngayon. Ayan nga, kaya nga nililitis, eh. Oh. Di ba? O si Villanueva yata, nasa ombudsman na yung kanyang 3 malversation. Oo. Hintayin na lang natin kung paano mangyayari doon, no? Ombudsman, Boying Rimulya. Marami nang naiinip. Walang kasunod si Budot doon sa kulungan. O, tuloy mo, Dipensong. Republika ng Pilipinas. Yung henchman niya o yung bataan niya, ang speaker ng ating House of Representatives o si Speaker Martin Romualdez. At ang... Bakit walang nagkakaso sa'yo dito? No? May kinasuhan na ba to? Oo. Pag hindi nyo ito kinasuhan, ibig sabihin, tanggap nyo sinasabi nito. Oo, di ba? Oo. Kumakamada at nag-aayos ng kabuong budget ay si Saldico, chairman ng Committee on Appropriations. Sabi nila, si Saldico ang mastermind. Sabi nila, si Saldico ang ulo. Oh, hindi ba hinahanap na nga si Saldico? Inaaresto na nga, may red notice na, kinancel yung mga passport niya. Ano ba sinasabi mo? Samantalang si Bato, oh, ba't si Bato walang nagkakaso dito? Oh, malapit ng arestuhin ng ICC yan. Wala pa rin nagkakaso kay Bato rito. Para sabihin mo yung gumaganang justice dito sa mga... Ay, naku. Si Kibulog nga, ay pabigay doon sa Amerika, eh. Nandyan na yung ano niya, eh. Extradition niya, eh. Unawarat na nga doon. Hanggang ngayon, hindi pa rin binibigay. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung guilty si Kibulog. Ba? O siyang pinuno ng korupsyon dito sa ating bansa. Oh. Ngayon nagsalita yung 18 Marines. Nagsalita si Codesa. Tao ni Saldico. Galamay lang sinasabi nilang pinuno ng korupsyon, pero sinasabi nilang nagsisinungaling. Ayaw nilang tanggapin ang... Kagaya rin nung nagsalita na si Madriaga. Oh, ayaw niya rin tanggapin. Hindi niya raw kilala, sabi ni Sara Duterte. Hindi ko yan kilala. Oh. Ang daming, meron pa siyang happy birthday, Sir. Anong klaseng mga to? Nakakabwisit, no, mga friend. Sinasabi. So ito yung binibigay ko at nilalahad ko sa inyo lahat. At nagpapasalamat ako sa pagkakataon for Kong JV to have invited me and si Mr. Rivera for have invited me here. Ang ikinalulungkot ko lang May magandang tanong yung Kong JB rito sa kanya mamaya. ay hindi ako nakapag-quote dahil mas mukhang congressman si Kong JB sa akin. Mas mukhang ako nag-i-interview sa kanya. Salamat po. Okay. Magandang umaga sa inyo lahat. You know, the character of Secretary Congressman Mike Defensor is that if you give him a microphone, it is impossible to know when he will stop. Talagang magaling siya magpaliwanag. Now, I'd like to go one by one through... Di rin? Nagagalingan ka dyan sa paliwanag niyan? Ewan ko sa'yo. Hindi ako nagagalingan. the comments that you made, Kong Mike, no? Number one, do you really believe in your bones, O, yan. that former President
Rodrigo Duterte would have his day in court here in the Philippines. Oh. Do you believe that? Oh. And how? Oh. Una ho, alam nyo, the administration made a fatal mistake. Sometime November, they conducted their own survey. Ang sabi nila, bumabagsak na ang ratings ni Pangulong Duterte, the Duterte family in general. Tignan mo yung sagot niya, ang layo. Tinatanong sa kanya kung mabibigyan talaga ma-release talaga dito yan, si Digong. Ang sagot niya, ang layo-layo. Oh. Sara in particular. Anong ginawa nila? Inimbitahan nila sa Senado si Pangulong Duterte. Oh. Tumaas yung rating. Inimbitahan nila sa Kongreso. Tumaas ulit ang rating, lalong tumaas. Nung kinidnap nila, lalo pang tumaas. Now the question is, do you believe we will have a fair trial? Yet. Survey ang sinasabi nito. Survey nga, bayad yan eh. Gagalit na naman si... Dari ka doon. Wala ka bang masasabi rito? Ano ba tawag mo rito? Bobo. Tuloy. Because there is already a precedence. Nangyari na yun kay Erap at the height of his popularity. Mabigat ang ratings ni Erap when he was ousted, when EDSA 2 happened. At doon nangyari na po kay GMA. Na si GMA, as you well know, till the end of his term, had control of the government, control of the armed forces, control of the police. Pero again, it's a question of justice. Ang tingin ko, dapat sa ganong sitwasyon, walang politika, walang sinasabing sinong hawak mo, filean nyo ng kaso, ikulong ninyo. Kung nakikita nyo, o talagang ang kaso, ay dapat siyang makulong. The difference, however, Ayan, maganda yung sagot nung kalimutan ko yung kausap niya eh. The difference of, difference? Yeah. Mike, is that nobody charged Duterte Oh. in the courts here. Oh. Is that correct? Wala namang naghabla sa kanya dito eh. And then Meron, si Franz Castro, grave threat ang sinampa. Hindi nakaporma. Hindi nga, sumipot si Digong doon sa, parang si Sara Duterte rin. Pinatatawag ng NBI 3 beses para malaman ng NBI kung ano yung pinagsasabi ni Sayad na sa utak niya, pinapapatay siya ni Bongbong, kaya siya tumuhan na ng assassin para patay naman pag siya'y napatay daw. O daw. Tuloy. next question is, meron bang judge or justice ng Sandigan Bayan? But he was no longer then an official of the land, so most likely RTC na lang yan. Kamukha ni GMA, di ba? RTC lang yung nag-issue ng warrant against GMA, no bail. Do you think there will ever be a judge in the Philippines who can issue a warrant of arrest for no bail against President Rodrigo Duterte? Medyo nakakatakot siya di ba? Alam nyo, yung sinasabing, Ano naman sagot mo? Si Bato nga, at saka si Bongo, sinampahan na nga ng kaso nitong si Trillanes, sinampahan na pati, hanggang ngayon wala eh. May nagkaso. NBI pa nagkaso kay Sara, wala pa rin, asan? bakit walang nagkaso dito? Ako din nagtataka. Gumastos sila ng bilyon-bilyon o milyon. Ginamit nila yung mga ICC, sinundo pa nila, pinakain nila, nilagay sa Maida, sa Raffles. Well, in fact, pwede nilang ibinuo ang kaso dito. Hindi nga pwede. Kasi nga hawak nga, takot. Wala nga judge na meron nga kinasuhan na nga di ba? Kinasuhan na nga ng grave threat ni Franz Castro. Hindi nakaporma. Ay nako. Nagtatanga-tangahan to. And it happened before. Hindi naman sa hindi nangyari kay Erap o kay Pangulong GMA. Iba si Erap, iba si GMA. Walang istorya na nagpapatay yun. Ito, itong amo mo, kaya nasa dahig. Sa dami ng pinapatay. Sa dami ng mga nangamatay. Hindi naman kailangan maraming utak dyan, Mike Defensor. Issue ba ng korte ng warrant? Sa palagay ko, kung may sapat na batayan, kahit sinong korte mag-i-issue ng warrant. Partikular, kung kaya nyo kang kidnapin yung presidente, gamitin ang sandataang lakas, gumamit ng eroplano, ilipad ninyo yung tao.
ito po magkaso dito, para bang nahihirapan sila? I don't think so. I think, siguro, sa kanilang pananaw, mas mabuti, ialis yan ng bansa. Which is wrong. Yun ang pagkakamali nila. Dahil nung Bakit naman? Tama! Paano siya nagkamali? Kasi kung nandito si Digong, baka nagkagulo na. Oh, yun nga. General na yung dumadakip, hindi pa madakip-dakip, sineserve yung arrest warrant Ayaw pa sumama Sinong dakip dito kay Digong? Kasi totoo lang kung, Mike Defensor, kung nakarating ng Davao yan, Digong na yan, hindi yan pwedeng aresto ni General Torre. Gulo yan. Ay, naku, Defensor. O, ito, para mahinto na yung bunganga mo sa kidnapping, ha? Pakinggan mo to, Defensor. O, ito, Defensor. Para tigil nyo na yung bunganga nyo ng kakidnapping. ICC at sa submitting for the warrant of arrest Oh, submitting for the warrant of arrest of the ICC at saan ba, sa Hague ba yan? Hindi pa ako nakapunta doon. Libre yan. Baski nag-handcuff ako, I would be very willing to go there anytime. Totoo yan. Sa edad ko na ito, I'd rather spend maganda ang prisuhan doon, sir, komportable. Doon na lang ako magtapos ng buhay ko. Waiting for the warrant of arrest of the ICC at narinig mo yan, Defensor. Iniintay niya raw yung warrant of arrest ng ICC. At very willing siya pumunta doon dahil maganda ang kulungan doon. At doon niya nauubo yung kanyang natitirang buhay. Oo. Ito nga na-aresto hindi nagsireklamo na, hindi sinasabing kinidnap siya. Kinidnap kayo ng kinidnap para kayong mga tanga. Doon nga sinampahan ng kaso dahil wala nga magsampa ng kaso rito. Kaya nga merong International Criminal Court. Ano ba yan? Miyembro pa nga tayo roon. Oo, nagmiyembro nga tayo. Ang mga katangahan yan. Tayo na. Baliwanagin mo. saan ba, sa Hague ba yan? Hindi pa ako nakapunta doon. Libre yan. Baski nag-handcuff ako, I would be very willing to go there. Hindi pa siya hinankap. Kulang pa nga Si General Torre, mabait, hindi siya hinankap. Di ba? Sarili pa siyang private plane pa yung sinakyan niya. Kinidnap ka na kinidnap. Anytime. Totoo yan. Totoo. Sa edad ko na ito, I'd rather spend maganda ang prisuhan doon, sir, komportable. Doon na lang ako magtapos ng buhay ko. Waiting for Tigil nyo na yung kidnap. Yun yung inaresto Hindi na nagsasalita ng kinidnap siya Kayo, daldal pa kayo ng daldal para kayong mga nakinidnap tong inyong puon. Eto, si Panelo. Duda ko talaga rito Totoo sinasabi nito si Butike. Tingnan mo. Wala yung impeachment na yan. Gaya na sinabi ko, Committee on Justice, moro-moro lang yan. Talagang itatransmit nila sa i-recommend nila sa plenary. And as I said also in my show, every day, yung plenary session will vote for impeachment. But sa Senado, talo sila ron. They cannot get 16 votes against Inday Sara. The most they can get is 6 na votes. Talo yan. Why is that, Attorney? Why? Obvious. Tandaan nyo, si Inday Sara, as I said, destinido na maging presidente, so maglalaro yan. Ang mga panatiko lang na anti-Duterte dyan, si Ontiveros, si Pangilinan, sino pa? Si Lacson, si Soto, most likely si Bob Aquino. Yan ang mga kontra, hindi mo mapapabuti. Pero the rest, ibang usapan yun. Pupunta yan. Katunayan, this year, marami pa maglalaro yan. Pero next year, tandaan nyo sinabi magbabalik tara ng marami yan. Even the number of impeachment votes, from 215, bagsak yan. Baka 100 lang may gitsa. Wala akong pasensya sa mga artistang Yun yung sabi ko, di ba? Kaya lang yun nga mga friend. Kailangan talaga na super ng kapal ng pagmumukha mo para ipaliwanag mo
kung bakit ina-acquit mo si Sara Duterte maski na isang katutak ang ebidensya ng pagnanakaw, panggagancho at lahat-lahat na. O, lalo na kung totoong makukuha nila yung salin, mapapabungkasan nila yung bank record na ako kung walang TRO, ako para ano kayo dyan? Baka, alam mo naman yung mga Duterte, po Supreme Court ang takbo niyan di ba? Nag-file pa nga ng habeas corpus daw doon sa Supreme Court yung magkakapatid. Magdesisyon ka dito. Kaya, para siguro, ako buong akala nila, pag nagdesisyon yung Supreme Court na mali ang ginawang pag-aresto sa kanilang ama, mauobligan nila yung ICC na ibalik dito si Digong. Ganun. Lahat na ginawa Diba? Ginamit pa nga yan, Senado na yan, di ba? Nagpatawag ng hearing dyan para pagbutuhan kung nararapat na pauwiin at i-house arrest dito si Duterte. Nanalo ang yes. Di ba? Wala rin nangyari. Basta ito mga friend. Pag itong si Sara Duterte nakapag-file ng candidacy, tapos na ho yan. Wala na yan. Kaya hanggang ngayon, hindi naman niyang gago para mangahas na mag-file ng candidacy kung hindi siya nakakasiguradong mananalo. Sa dami ng kwarta niyan, di ba? Boto binibili lang, di ba? Kano lang boto? Mandang katalo na. Wala ako nga, boss. Talagang, ay, sabi ni Toby Chanko kanina, 1,000% daw na itong si Lea, 1,000% daw na si Sara Duterte hindi pwedeng aregluhin. Pag siya naging presidente, mananagot daw yung mga nakapag-control na nangurakot sa flood control. Kung hindi mapanagot dito sa administrasyon ni PBBM, yung mga magnanakaw sa flood control, pagdating daw sa administrasyon ni Duterte, pag naging presidente raw itong si Sayad, mananagot yan. Kaya natatakot daw ang mga kongresista na involved sa flood control, pananagutin daw. Ano kung po dyan si Toby, parang ang hilurin to no? Di panagutin niya yung kapatid niya. Asan na 51 billion? Ang lakas ng loob nitong si Sayad na magsabi, pananagutin ko kayo pag ako naging presidente. Sagutin mo muna yung mga pagnanakaw na inaano sa'yo. Parang nakakasiguro na kasi, no? Mga kaya nakakatakot, no? Nakakasiguro na talagang walang mangyayari dito sa pinag-aaksayan ng panahon na to. Sabi nga ni Butike, moro-moro lang yan nangyayari dyan. Pagdating sa Senado yan, wala naman silang numero dyan. Kita mo? Kaya nga lang yun, kailangan ng napakakapal ng pagmumukha mo bilang isang sinasabing senador ng bayan ng Pilipinas para ipakita mo sa taong bayan kung gaano ka kademonyo para suportahan mo ang magiging presidente ng impyerno. No? Yung konsensya, no? Kung meron man, tangina kayo. No? Pati yung sa Kongreso. So, sabi niya, may 100 lang ikaya, wala na yung 200 yan, babaksak yan. No? Tignan natin. Oo, di ba? Pero talagang napakakapal na mukha mo para, malinaw pa ho sa tubig yung mga ebidensya. Sa sobrang linaw nga ho ng mga ebidensya, wala na hong naisagot kung hindi ad kutelam. Yung 16 na abogado na di kalembang. Kaya kung ganyan daldal nito si Butiki, pwedeng baka sa Kongreso nga rin yan, baka hindi na rin humarap si Sara Duterte dyan. Dalhin nyo na doon sa bulwarte ko, ang Senado. Ang gulo, sakit sa ulo. Ay, nako, buti pa si Tia Deli.
nakilibang sa pugong biyero. Mag-collab na tayo mga boss. Sakit na ulo. Ang ina. Ano ba namang bigyan na. Ilan yung senador na yan? Bigyan man tag 500 milyong piso yan. Oh. Ilan lang naman ang babayaran dyan? Si Kimo, hindi na kailangan bayaran. Sino pa? Si Bongo, hindi na kailangan bayaran. Ilan na lang babayaran dyan? Oh. Si Aimee, hindi na rin kailangan bayaran. Ilan na tatapalan ng pera dyan? Oh. Mo. Sabihin nyo nang walang hiya ako, 500 milyon tong nasa harap ko eh. Di ba? Yun ang mangyayari dyan. Oh. Total uso namang nananalo sa eleksyon yung mga makakapalang mukha, mga magnanakaw, nananalo di ba? Bibili ko na lang ng boto itong ibinigay sa akin. Panalo ulit ako sa darating na eleksyon. Yun! Alam na tayo. Yun ang mangyayari yan. Ha? No. Wala ka namang magagawa pag sinabi kasi nga, yan numbers game yan di ba? Tama sinasabi ni Butiki, walang mangyayari dyan. Totoo yan. Moro-moro lang yan. Tama si Butiki. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karoks and to warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. Halatang mga galamay dito tayo. Ang ungas na ito, sukumolekta habang nariyan si Hilo Garci at ang mahiwagang voting machine, yari na ang buto-buto sa eleksyon. Baka nga ABG 2028 election ay yari na. Hindi malayo Kakamada na nga tignan mo yung putang na yung survey, hindi bumababa. Ibabase sa survey. Mary Lebron, shout out. Tsaka tingnan mo, lakas po. Hindi pa campaign period, nakakampanya na. O, di ba? Walang batas sa Duterte dito. Walang makapalag. Yun ang budget ng OBP. 1 minuto lang sa Senado approve na Ay, nako. David Alin Mendoza. Good evening po, Karoks. Wala na po talagang maasahan sa COMELEC o kumolekta ng Pilipinas. Bale, wala na yung sinasabi ng dating Mayor Lim na the law should apply to all, otherwise none at all. Wala na yan. Dapat yan, lifestyle check yan. Yung mga nasa, sa COMELEC na yan. Lifestyle check yan. Magkakabukuhan dyan. Dapat po pala ay the law should apply only to the poor and defenseless individual, period. Defenseless individuals, period. Ganun naman ang nangyayari sa ating bansa. Kapag makapangyarihan ka at may kwarta, ay mabibili mo batas ng Pilipinas. Kawawa talaga ang ordinaryong Juan de la Cruz. Totoo yan, David. Sumagot si Jane Labay na ang law o batas dyan sa COMELEC ay magbayad ka kung gusto mong ma-acquit. Yan yun. Totoo yan. Totoo yan. David Alin Mendoza ulit Pero sa ngayon po ay wala pong katotohanan o misleading ang balita na disbar si Kong Luistro. Alam naman natin kung sino ang nagpapakalat ng mga fake news dyan. Oo, totoo nga. Nabasa mo rin ba? Shirley Jaser, shout out. Patay, lusot na naman ang isang trapo sa COMELEC. Delikado talaga ang Pilipinas sa 2028, Karoks. Di ba? Mukhang totoo yung kutob natin, Karoks. Dapat dito kay Garcia. I-check ang lifestyle nito. Impeach na yan, si Garcia. Kung biglang magturo yan. Michelle Edwin, Mike, shout out, my friend. Kalat ni Baya, shout out. Kaya nangyari kay Mike? Sana okay ka lang friend Mike Good evening, Kasani. God bless your family. God bless, Kalatni. David Alin Mendoza ulit Karoks, napanood ko yung anak ni Marco Beta sa Kongreso. Para po talagang biniyak na ebak yung mag-ama. Pati yung buhok po nila ay
magkapareho na para bang pinagbiyak na bunot ng nyog na nakasuklob sa bumbunan nila. Wala no? Kung nangyayari sa mundo, na nanganalo, no? Jopilm, shout out. Magkano kaya ang mga bayaran ang pinag-uusapan nila dyan? Diyos ko, tong Comelec na to. Gahaman din talaga sa pera. Pera-pera lang, no? Jane Labay na ulit, oh. Wrong spelling ka naman. Kumulik po. Wala nang ginawa yung mga yan, kundi kumulekta ng suhol. Ay, His Excellency. Ha? Puta, na pati baliw, nakakatakbo. Mantaka mo yung sa FLM, nakatakbo. Klaseng Comelec to. FLM, nakatakbo, nakakuha pa ng 5 milyong boto. Kapatid daw siya ni Bongbong Marcos. Tagi. Marilo Pabianak, shout out. Good day po tayo sa mga ka-warriors. Ginagalingan masyado ng Comelec. Nakakarami na talaga sila sa pagkaka-obvious na ipamukha sa ating taong bayan. Wala kayong magagawa sa amin. Kami hari. Totoo yan, Mat. Totoo yan. Librado Ludovico, shout. Agree ako dyan, ka-warriors, na Marilo Pabiano. Talagang, dapat nga, tanggalin na yung putang ng Comelec. Rodelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. Talagang napakalaking kabaliwan si Sara Lustay. Tama ka po, Sir Rox. Pero talagang tutuluyan yung sayad na yan kasi tamimi siyang walang maisagot. Kala niya, ligtas siya. At sa Comelec, tangang Garcia na yan, sir. Tangayang Garcia na yan, sir. Ginagawa niyang tayong tanga. Dapat isa rin sipain ng pwesto yung talagang basta DD shit. Mga gago talaga. Biro mo, pinawalan sa sosi. Niya sobrang lalong yumabang ang Marcoleta na yan. Gaya ng ginawa kay Kilay. Napakagarapal nila. Talagang bulok ang sistema. Naway matapos na kasamaan nila. Ingat po and God bless sa ating lahat. God bless, Rodelia, ha. Wala MCL, shout out. Sir Rox, hindi po totoo yung disbarment kay Kung Registro. Nagpapakalat po sila ng fake news. Oo, sana nga. Based on the provided search result, the claim that former Comelec Commissioner Rowena Guanzon filed a disbarment case against Representative Jerby Luistro is false. No disbarment case. Impact check confirmed there is no disbarment case filed against Representative Luistro by Guanzon or former President Duterte. Despite circulating rumors, especially those stemming from YouTube videos in the late 2024, Guanzon's statement in March 2026, Guanzon did publicly criticize Representative Luistro at Batangas, Representative and Chair of the House Committee on Justice, questioning her fairness regarding impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte and calling for her resignation. Call for investigation. Some reports indicate that Guanzon challenged the Integrated Bar of the Philippines to investigate Representative Luistro regarding a separate controversy involving her husband. But this is not a disbarment case filed directly by Guanzon herself. Oh. The rumors regarding disbarment case were noted as false and unsubstantiated by Verapile. Substantiated. Hindi ko bubulol ako. Rolando Adrelin, shout out. DDS siya si Garcia, appointed dati yan, di Gunggong. Then, in-reappoint ni PBBM September 22. Nung nanalo PBBM, aabutin niya 2028 election dahil 7 years ang kanyang serbisyo, katulad ng mga ombudsman. Abot pa nga ng 2029 daw to Bong Tupa, shout out. Siyempre, nalalagayan ang Comelec, daming walang hiya, taong gobyerno ngayon, wala kang pagkakatiwalaan, pera-pera na ang mundo. Babaha ang pera sa Senado, kaya baka absuelto si Mary Grace. Sigurado. Yan nga si Butikay sabi, wala. Friend Shervin Sapeda, shout out.
July 7, Alcantara, Christian Sen. Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend. Ha? Naku, Sir Rox, ano ba ang bago? Ha? Basta bayad. Pak na pak. Tayo ba naman paglalakuan pa po nila? Ano po? Ungguyan at pera-pera lang po talaga ang labanan, Sir Rox. Yan po ang tinatawag nilang patas na batas. Batas ng mga hinayupak na halimaw. Pag sila po ang may mali, ubod ng daling malusutan. Pero nung giniling ni Judas Marcubeta, yung ABS, at natanggalan ng prangkisa, siya po ang unang-unang at ubod ng lupit sa pagtuligsa. Panayhanap niya po ng butas dahil mali-maleta pong bayad ang kanilang napala, kaya kailangan po nilang itawid sa bangin ng katangahan ang kanila pong desisyon. Hoy Marcubeta, hindi natutulog ang Diyos. Yun lang. May kasabihan po tayo, ang perang nanggaling sa bula ay bula din mawawala. Mag-intay ka lang ng nakatakdang panahon para sa'yo na Judas ka. At paalala ko lang sa'yo, hagom na buhaya, pag lisan mo sa mundo, ni singkong duling, wala kang maisasama sa ukay mo. Magbunyi ka ngayon, pero may araw na paghuhukom para sa katulad ninyo ni Boy Dila at panis na keso. Kayo ang sumpang salot at krus na pasan-pasan ng bawat Pilipino. Puro kayo mga halimaw at sobrang kaitiman ng budi. Sana lang po talaga, Sir Rox, sa nakikita at napanood po nating pambabalahura sa batas ng hustisya natin, ng ating mga kababayan, maging matalino na po tayo para nyo na pong awa, kasi sa maling desisyon po ninyo sa pagpili ng mga pusakal na kandidato sa puro bukbok po ng mga utak, ito po tayo ngayon, nakikipagpatintero po tayo sa mga Judas na lingkod bayan, na lahat po ng baluktot at bulok siya pong nananaig sa ating batas. Sino po ang hindi na maadik at laging laklak ng lusartan? Puro po sakit ng utak at konsumisyon ang inaabot po natin sa pisting yawa po ng mga ito, Sir Rox. At ewan ko naman po ba dito kay Muning. Muning ka na naman. Nawala na. Hindi niya po ba yan nakikita ang pambabalahurang sobra ng mga inapoint niya sa Comelec? Sila po ang mga tunay na Judas na pirata at sobrang nagmamanipula po ng desisyon dahil po siya kwarta-kwarta at puro po kwarta. Mga anak kayo talaga ni Satanas. Puro kayo mga demonyong halimaw po mga buwisit. Matunaw na sana kayong lahat. Hoy kuting, idilat mo naman yung mata mo. Lahat na lang ba nang walang ya, palulusutin mo. Sila na ang maghahari. Aba maawa ka naman. Sobra ka ng kasuka-suka. Sobra ng kasuka-suka nagaganap sa ilalim ng pamumuno mo. Masyado ang lampa at malamya. Kaya lahat ng Judas naglipa na at ginagawa ka na lang nilang syunga. Kasi masyado kang malambot. Ewan ko nga sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Kinam, ngit ulo pinadeli. O kinawa Japan. Retiring soon, shout out. Boss, paano sa 2028 kung yan si Garcia pa rin ang chairman ng Comelec? Pulpul talaga si BBM. Yung matino, kagaya ni General Torre, pinapalitan, pero bakit obvious naggarapal na Garcia ayaw galawin? Ay nako, retiring soon, my friend. Pastor John Lagon, shout out. Eddie Luna, shout out. Christian Chengnak, shout out. Oo. Ted, nagkatawaran na naman sa kumulekta si kwarta siya at Marcolekta. Ayos na naman ang boto-boto. Nabi mo pa.
Ted ulit, oh. Baka sabihin ng SC, bakit hindi sinagot ang sagot na sarang walang sagot? Your technical, sabi na, hindi kaya technical na naman sa SC, yan para di nila naman matuloy impeachment ni Sara Piatos? At sabihin hindi sinunod ang proseso? Sana hindi. Sana nga. Elizabeth Iscario, good morning, Sir Rox. Ano ba naman asa natin dyan sa Kumulik? Kumulik nga ang mga yan. Nakakadismaya sila. Dapat sa kanila, sipain na sila dyan. Wala eh. Shirley J. Zero. Ay, Elizabeth Iscario. Yung mag-amang Marcoleta, kaya sila andyan para yun sa mga Duterte at Diskaya at sa mga China. Maliwanag naman sa sikat ng araw ito, kawawang Pinoy kung ganyang klase ng nasa gobyerno natin at kahiya-hiya. Totoo, taong bayan na lang talaga pag-asa eh. Kailan gagalaw eh. Jojo, shout out. Si Marcoleta, malinaw ang alibay. Si Quezon naman, talaga namang kakataka. Si Sara, for sure, impeach yan sa Congress. Malamang ganun din sa Senado. Ano nga? Sa Senado na ako. Rogelio Asuncion, shout out. Karox, ilang panahon na lang, kulong lahat ang mga nagtatago. Isang pitik lang, wala nang sakit ng ulo ba sa atin. Tulad ng ginawa ni Senior Marcos. Kung kaya ibaksak yung Marcel doon, dapat talaga, baba niya na yan. Putang na. Maggrabe na. Reynaldo Gonzales, hanggat may kwago sa Comelec, hindi titino ang bansa. Ginagawang pabrika ng magnanakaw. Eka nga, Kapersi. Reynaldo Gonzales ulit. Anong nangyayari sa Pilipinas? Pati ethics complaint kay Bato. Maari na din daw ibasura. Tuloy na ang ligayan ni Balbo. Umaabit ata ng milyon buwan-buwan. Maabot ng milyon buwan-buwan sahod. Kasama ng benefits at allowance, anak ng pating. Wala tayong magagawa. Oy, Boy Hong Kong, shout out, my friend. Kaso-kaso ka na ang putang ng gobyerno. Ay, ito ulo mo. Grabe pag nanakaw, isa pa yung abugagang yan. May kaso asawa, tinago. Hindi, napaliwanag na yan, friend. 3J Siopo. Xerox, ano ba yan? 60 pesos per dollar na. Pala palitan ng dolyar dyan. Kawawa naman ang mga Pilipino at lalo pang pinahihirapan ng Comelec ang buhay ng mga Pinoy sa pag-akwit nila kay Marcoleta. Ang galing ng kanilang palusot. Kung ganun pala, para nilang sinabing legal na ang hindi maglagay ng tutong sose. Kasalanan yan ng mga INC. Sila ang bumoto ng walang hiyang Marcoletang yan. Mga pahirap sa bansa. Wala tayong magagawa eh. Iglesia ni Ticros, ni Manalo. 3J Sopolo to. Ito naman si Bongo, Ox, na sana ang pag-ayuda, kaso may kahalong panluloko na naman rin. Kunwari, madaming ayuda, yung pala, may karton na nakasingit para, kunwari, madaming laman ng ayuda, pati ayuda, may dayaan. Totoo. Lahat na lang dinadaya. Kayo naman kasing mga Pilipino dyan, boto kayo ng boto sa mga walang hiyang politiko ng mga yan. Magbago na sana kayo at wag nyo nang iboto uli ang mga DDS na yan. Baka na 3J Shop ulit to. Xerox, nasabi ko naman sa'yo. Nasabi ko naman sa'yo na this time won't be the same for Dilulu. Okay lang, tumakbo siya sa Supreme Court, pero malamang na hindi siya pagbibigyan ng Supreme Court. Kasi it is going to be too much for the Supreme Court na makialam sa desisyon. Yun nga, pwede rin yan. Kaya paano nga? Total, kaya-kaya naman na ng Senado, di ba? Kasi it's going to be too much for the Supreme Court makialam sa desisyon ng Kamara dahil meron na silang equal power at hindi pwedeng mag-utos ang isa man sa kanila dahil may kanya-kanya silang ine-exercise na power. Hindi magbibigay ng tiara sa Supreme Court kasi parang sinasabihan nila ang Kamara na itigil ang impeachment. Pareho kami ni Kaenzo ng logic. Ganito rin ang sinasabi ni Vlog. Sinasabi niya sa vlog niya.
Ha? Kung let's say, kung mag-decide ang Supreme Court ng TRO, matatagalan dahil magdi-debate pa silang mga judges. Hanggang ang tumagal ng habang tumatagal, nagsisimula ng impeachment trial ni Dilulu sa Kamara. Pero pagdating ng Senado, ang feeling ko naman dyan, mahigpit ang labanan pero mananaig ang kabutihan. At matatanggal si Dilulu. Sana magdilang anghel ka, ha? Pero ako, hindi ako maasa. Pera na, boy! Pambili ko na ng boto sa 2028, sabi ng mga demonyo. Kasi Sir Rox, darating din ang panahon na mauubusan si Dilulu ng swerte. Hindi laging Pasko, hindi lagi siya ang winner. Sana nga. Ha? Shout out, Brother Elias Isyo. Christian Cheng, shout out, ha. Jan Dimango, shout out. Mission accomplished, mga boss. Hanggang bukas pumuli. Ay, nako. Mike Defensor. Parang wala na rin sa sarili itong tao na to. God bless, mga friend. Dasal. Doon lang tayo kakapit sa mga nangyayaring to. Wala na. Oo. Ay, nako. Kawawa.